Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang Kabanata 38 ng Noli Me Tangere, ang prosesyon. Sa gabing iyon, nagsimula ang sunod-sunod na putok ng paputok na sinabayan ng malakas na kalembang ng kampana na nagbigay buhay at sigla sa buong bayan. Sa tapat ng bahay ng Alperes, itinayo ang isang kubo para sa pabasa bilang pagdiriwang sa banal na patron. Kasabay nito, nagsagawa ng inspeksyon ng kapitan sa kabuuan ng bayan, kasama sina Ibarra, Kapitan Tiago at ang Alperes upang tiyakin na maayos ang pagdaraos ng pista. Bagamat nais ni Ibarra na manatili sa balkonahe ni Maria Clara upang mas maayos niyang mapanood ang prosesyon, nahihiya siyang tanggihan ng paanyaya ng Kapitan General kaya't napilitan siyang sumama sa paglilibot. Nangunguna sa prosesyon ang tatlong sakristan na sinundan ng mga estudyante at guro. Kasama rin sa parada ang mga batang may hawak na makukulay na parol na nagbibigay ng buhay at kulay sa gabi. Sa tabi, palakad-lakad ang mga gwardiya sibil, mahigpit na nagbabantay at nagmamasid sa paligid upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng prosesyon. Samantala, napansin ni Piloso Potasio ang kagandahan ng mga paputok, bulaklak, parol at kandila sa paligid. Ngunit sa kanyang pagmumuni-muni, napabulong siya sa sarili na hindi mahalaga ang karangyaan o disenyo ng paligid. Ang tunay na kahalagahan ay ang mabubuting gawa at hindi lamang ang garbo o palumuti ng salita. Sa entablado, isang batang lalaki na may pakpak ang lumabas upang simulan ng pabasa. Kasabay ng pagpapatuloy ng banda at paglakad ng prosesyon, nang mapatapat ang karosa ng birhen sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago, isang malaanghel na tinig ang narinig. Si Maria Clara na umaawit ng Ave Maria habang tumutugtog ng piano. Ramdam ng lahat, lalo na si Ibarra, ang malalim na kalungkutan at pait sa boses ng dalaga, na tila sumasalimin sa kanyang damdaming hindi maipahayag. Hindi rin namalaya ni Ibarra na pinagmamasdan siya ng Kapitan General. Sa pagtatapos ng prosesyon, inimbitahan siya ng General sa hapagkainan, kung saan pinag-usapan nila ang dalawang batang nawawala, sina Crispin at si Basilio, at ang iba pang mahalagang suliranin sa bayan. Sa ganitong paraan, ipinakita ng kabanata ang halina at solemnidad ng prosesyon, ang damdamin ng mga tauhan, at ang ugnayan ng iba't ibang personalidad sa lipunan ng San Diego.